Alright. So, good day mga man. Whew! Tagal natin hindi nakapag-vlog. Pati yung mga work vlogs natin medyo matumal. Ay. Kasi itong month of May, medyo may pinuntahan tayo. And hindi ko naharap mag-edit. So, yun. Bale, ngayon lang ulit tayo magiging active sa pag-vlog ulit. So, let's go. Ano na bang gagawin ko ngayon? Ay, bale may pupuntahan kasi kami dyan sa Swelyo. And yun, naisip kong i-vlog na rin, isabay itong vlog tungkol sa bago nating motor. Hindi naman bagong motor. Actually, magti 3 months na natin. So, nung nakuha dapat, dun na sana ako magbablog dun kasi medyo busy. So, ngayon ko lang siya ma-introduce sa inyo. So, ito nga pala si Nardo. Yan. Ang bago nating mga kasama sa pag-service, sa trabaho, tapos sa ating mga rides or pag-travel. So, NMAX V2.1 to. Yung ABS, TCS, and keyless na rin siya. So, yun. Daming features. Ang ganda. In-out natin yung Aerox natin kasi medyo nakukulangan na ako sa features niya. Standard type lang din kasing Aerox natin na version 1. And yun. Gusto ko na rin talaga mag-upgrade dati pa. So, itong NMAX V2, yung pasok na pasok sa riding preference ko. Although, marami rin akong pinagpilian. Initial kong pinagpilian basta mga 150cc and up. So, itong NMAX, yung ADB 160, PCX 160, Aerox V2, yung Airblade, Click 160, tsaka 150. Yun nga lang, tinanggal ko agad yung Airblade, yung Click 160 and 150 sa choices natin. Kasi hindi ko sila ma-feel na malaking motor. So, para pa rin ako naka 125 kahit na mataas na yung engine displacement. And gusto ko rin sana ma-feel yung parang pagka maxi scooter kahit naka low displacement lang tayo. Parang ito. So, na-narrow down yun sa apat kong pinagpilian, which is yung NMAX V2, Aerox V2, PCX 160, tapos ADB 160. Yun. So, paano mga ba tayo bumagsak dito sa NMAX V2? Mamaya bibigyan ko kayo ng isang mabilisang look around lang dito sa motor natin. Nakuha pala natin to sa Aringay. Second hand siya pero fresh na fresh. Mamaya papakita ko kung ba't ko nasabing fresh. Actually low auto siya kung nakuha natin. Pero na-rides na rin kasi natin siya. Napunta na tayong Sagada, Tinggalan, Pangasinan. Dami na rin Ilocos. Kasi ang dami na natin napunta. So, ayan. So, paano ba tayo bumagsak sa NMAX V2? Bale, ganito yun Yung sa apat na pinagpipilian ko. Una kong tinignan yung yung looks, kumbaga. So, yun. Yung physical appearance. Yun, ADV yung ganda. Parang kay Biyahero. Ewan ko lang 160 or 150. So, yun. Sa looks, yun ang una kong tinignan. Siyempre, dapat maganda yung motor. Although, may kanya-kanya naman silang uniqueness, kumbaga. Parang itong PCX and PCX 160 and itong NMAX V2. Touring type sila. Maganda pang city driving.
And yung Aerox V2 naman, pang ano, racing, pang bangkingan, sporty type kasi siya. And syempre yung EDV, isa rin sa gusto ko. Adventure touring naman yun. So, bali yun nang naglaban sa huli sa akin. Yung ADV tapos ano, NMAX V2. Ano pa bang tinignan ko sa ano? Parang yun lang sa looks. Ay hindi, yung ano pala, yung tawag dun. Yung dashboard or yung panel gauge kumbaga. Yun yung isa sa pinag-compare ko din. Kung mapapansin nyo tong NMAX V2, yan, napakasimple lang. Tsaka medyo nakulangan ako sa feature niya yung RPM. Wala tong RPM kasi ngayon. So, dun medyo nabitin ako. Although, kompleto naman na siya and yun, napakadal lang ng design. Kasi tignan nyo yung kulay, parang Tetris yung ano. Ano na yung tawag dun kasi nakalimutan ko. Yan ang parang black and white kumbaga. And ang laki ng design na, I mean yung space na ano, nasayang. Kasi tignan nyo magmula yung sa signal lights. Tapos papunta sa gitna sa mga informations niya. Ang laking space niyan ngayon. Sana nilakihan niya lang yung mga icons ganun. Pero okay naman siya. Next naman yung ano, yung Aerox V2. Maganda rin yung design nung sa kanila. Parang same sila nung kulay nung Aerox V1. Ewan ko kung ano yung tawag nila dun. Maganda yung sa Aerox V2. Yun nga lang, ano, dalawa naman yung RPM niya. Kabilaan yung RPM niya. Sana dinonate na lang yung isa dito sa ano, sa NMAX V2. Tapos, next dun yung ADV. Yun. Yung ADV maganda. Kahit medyo compress. Medyo compress yung ADV. Kung mapapansin nyo maliit. Tapos medyo compress yung mga informations. Pero yun nga lang, may RPM siya. So sa pinagpipilaan natin yun lang may RPM. Kasi yung tawag doon, yung PCX walang RPM din yun. Pero pag nakita niyo yung dashboard ng PCX, grabe, ang elegante. Try kong pakita dito yung mga ano, pictures nila. Kung makikita nyo yung sa PCX, grabe ang maganda. Parang sasakyan na malalaki yung icon. Tas ang kulay. Ganda ng combination ng mga kulay. Lalo yung sa signal light. Yung pagkagawa nila sa design ng signal light. Parang linya. Ang ganda. Yun. Ano pa bang tinignan natin sa looks? Yung footboard, isa din yun. Or itong footrest na tinatawag nila. So, pinaka nagustuhan ko na naman tong sa NMAX. Yon. Kasi saktong-sakto yung pagka-inclined or pagka-slope or slant nung ano niya. Pagre-relaxan nung paa. Yan. Mamaya pakita natin. Saktong-sakto lang na nakaslant na ganun. Kasi yung sa Aerox V2 wala naman. So, isa din yun kaya hindi ko siya kinuha. Hindi mo may relax yung paa mo. Lalo pag long drive. And yung sa PCX naman, ang issue ko dun, yung slant nung ano niya, paano ba to? Ito, papakita ko yung design. Yan. So, di ba nakikita nyo yung sa pagre-relaxa niya, yung binilugan ko? Kung mapapansin nyo yung sa dulo, biglang naputol, di ba? Biglang naging flat. Biglang nagkaroon ng right angle dyan. So, yan yung hindi ko nagustuhan. Kasi hindi mo mailapat yung paa mo ng todo. Bandang hill biglang mapuputol. And yung sa ADV naman masyadong inclined kung mapapansin niyo. Unlike sa dito. Sa NMAX, saktong-sakto lang. Yun. Ano pa ba? Yung ano pa
pa bang tinignan? Yung engine displacement, ano eh. Yun lang naman yung lamang nila. Yung NMAX na 155. Ang 5cc lang lamang niya sa PCX and ano, ang tawag doon. ADV. Tsaka hindi ako masyado nag-base doon kasi given na 150cc sila. Alam mo na rin yung capability nila ngayon. Although medyo nabibitin lang ako sa pataas dito sa NMAX, lalo pag may angkas na. Pero pag solo ka, all goods na all goods. Tsaka all stock kasi pala, unlike yung Aerox natin, kahit pataas, modified na rin kasi yung gilid nun. So maganda yung hatak niya. Pero ito, sulit-sulitin muna natin yung pagka all stock niya. Siguro kapag naabot na natin yung mga 15k, mga ganun, 20k. Pero hindi rin eh. Hanggat kaya pa yung all stock. Sayang kasi. Tsaka pag syempre, pag alam niyo na pag all stock matipid. Yun na nga. So, sa engine displacement. Kapag mag-modified ka lang naman ng panggilid mo, kahit hindi na sa engine, mapapalabas na yung unting ano rin, potential. Yun nga lang, may mga ano rin, kapalit yun, kumbaga, fuel consumption, yun. Yun, total andun na rin tayo sa ano, fuel consumption. Ito kung mapapansin nyo, yung city driving natin dito around 41, ayun, 41 to 40 siguro, or 4, basta naglalaro sa 42, 43 yan. Depende na lang kung sa pagmamaneho mo din, sa weight, or kung may angkas ka ganun. Pero dito sa Baguio yan ang konsumo natin. Pero pag long drive, napapansin ko kaya ng mga ano, 44 to 45 kilometer per liter. So all goods na all goods. Satisfied ako sa fuel, I mean sa gas consumption niya. Kasi yung Aerox natin, grabe. Ang gas consumption ko dun pag nandito ako sa city, around 33 to 35 ganun. Dahil siguro sa ano, setup nung gilid niya din. Arangkada kasing setup nun. Pero pag long drive naman, sulit yung Aerox. Yung Aerox natin dati. Napapaabot ko rin ng mga 37. Pero malaking bagay pa rin yung ano, tipid. Nung tignan nyo to, halos ilang 5 kilometers yung lamang niya sa Aerox, or 6, di ba? So, tipid na yun. Yung sa PCX tsaka ADV, hindi ko masyadong ano. Pero siguro pag mga all stock, magkakadikit lang yung gas consumption nila. Hindi ko kasi na-try long drive yung mga yun. So, may PCX kasi yung pinsan ko na 160. Yung ABS version na white. O ABS ate. O ABS yun yung white. And may ADV din yung pinsan ko. 150 pero. Yun nga lang kasi naka-remap yun. Tapos oops, naka CVT na rin. So ang pinagbasehan ko lang doon ng test drive ko sa kanila yung ano, kung ano yung feeling pag nakasakay ka, yung comfortability kumbaga. Yung ADV, isa sa mga magandang nasakyan. Yung PCX, parang nakasakay ka din sa NMAX. Mataas yung, hindi naman ground clearance. Kaso yung design kasi,
medyo bulky or palapad kasi yung design nitong NMAX V2 tsaka PCX kahit mababa sa ground clearance. Kaya yun, medyo tiptoe ako dito sa NMAX V2 tas sa PCX. Unlike yung ADV, hindi palapad yung upuan nun. So kahit mas mataas yung ground clearance nun, hindi ako medyo tiptoe. Dito tayo sa swelyo. Ganda dito. Ganda talaga dito sa swelyo. And yung Aerox V2 naman, ano, ang tawag? Mataas. Mataas talaga. Tiptoe rin siya para ka rin naka NMAX din. Height, ano bang height natin? Saglit dito. Yan. Baba ka muna lang. Pakita ko lang tong NMAX. Pakita ko lang sa inyo mga man. Yeah. Tapos mamaya balik ulit tayo sa mga pinag-compare ko. Yan. Yun o. Yan yung NMAX natin. So, bali yan siya mga man. Yung NMAX natin. Diba? Fresh na fresh. All stock siya nung nakuha natin, as in all stock engine, all stock gilid. Lahat ng nakikita nyo napalitan tayo na lang naglagay. Tapos kung mapapansin nyo, meron pa yung mga ano niya. Ayan, markings nung kaso. Yun. Ano ba mga nalagay na natin? Wala pa, mini driving light lang yun. Hinabol natin yung mini driving light nung nagsagada kami. Kasi ano kami nun eh. Ano, dinaanan na, besang pas ng madaling araw. And ano ba? Yan yung mga fake carbon. Na-OOC kasi ako yung pagka-silver niya. Parang biglang nawawala sa kulay. And bracket nung 360. And yan, top box bracket. Tapos tire hugger, yun lang. Yun lang yung dinagdag natin. Yan. Yung sticker. Subscribe kayo dyan. Junel Dos Tasarit. Yun. Yan mga man. Ano? Naka-centers na. Yung TCS na feature niya. Ano ba yan? Ayan o. Kung mapapansin nyo, yan, TCS naka-on. So, yan yung traction control system niya. Isa sa mga safety feature niya. So, yan yung, kumbaga, anti-skid niya. So, yun yung, yan. Oh, nakita niyo yun yung umilaw. Ang ibig sabihin yan, ano, paano ko ba explain yan? Magbibigay na lang ako ng senaryo. Parang sa mga sasakyan lang din na ano, ang tawag doon, na feature. Yung search mo. Wokis Sabam. Malapit na pala eh. Tara. Yun. Yung traction control system. So, yung traction control system na yun, yun yung isa sa safety feature niya. So, ang gagawin nun, for example, paano ko?
natitrigger to madalas kapag mabilis yung ikot ng gulong eh. Kasi may sensor yung likod natin na gulong pati harap. So dapat in sync lagi yung ikot niyan. So pag na-sense nung sensor na mas mabilis yung ikot ng gulong mo sa likod, gagawin niya, isusuppress niya yung throttle mo. Parang susuppress niya yun. So kahit mag full throttle ka, mapapansin mo nawawalan ka ng power ganun. So parang ganun, di ba? Lalo pag basa. And alam niyo yung mga drainage na bakal sa gitna ng kalsada yon. Pag once na full stop ka doon, tapos abante ka na ulit, mapapansin mo yun, biglang matitrigger yung TCS. Yun nga lang, medyo naabangan kung nasa ground yung pa ako. Kasi out of balance ako minsan. Kasi mawawalan ka ng power. Kaya dapat nakaabang yung pa mo para pag na out of balance ka, hindi ka matumba. Napakagandang na-adapt nila yan na feature na yan. Dati sa mga sasakyan and big bikes mo lang maaano yan. So di ba pati sa mga low cc na motor meron. Meron din sa Honda. Ang tawag ba dun? HSTC, yun. Selectable torque control, yun, Honda Select, kalimutan. Hindi ko alam yung meaning, pero same principle lang sila. Nagkaiba lang ng pangalan. Saan dito? Parang subdivision na itong napasukan namin. Mooch Cafe. Pwede bang pumasok dyan? Tapos isa pa sa mga features niya yung ABS. Uy, yung tarik naman nito. Yung ABS. So front end rear ABS. Although never ko pa napatrigger yung likod. I mean yung harap. Pero yung likod lagi. Ito try natin. Matarik to. Release ng preno tas full preno. Wala, hindi nag-trigger Wala. Malakas Saan banda? Hindi matrigger yung ABS Isa lang ibig sabihin nun. Ito. Bilisan nga natin unti dito. Yun. Mapansin nyo kung tumunog na yun? Gumanon. Tapos yung anong tawag dun? Mga man, nagmerienda tayo. So ano na yung pinag-uusapan natin kanina, yung ABS. Yan pala. Yung anti-lock braking system. So yun. Harap mong aso. Ngayon kung walang ABS yung motor mo, ang mangyayari dun, pag nagpanic ka kasi, di ba, syempre yung gagawin mo lang naman hold mo yung preno mo hanggang tumigil. Yun nga lang, ang may chance kasi na mag-lock yung preno mo, tas dudulas ka nga Yun yung mangyayari kapag wala kang ABS. So ang kinaibahan naman nun pag may ABS yung motor mo, once na full brake mo yung motor tas na trigger yung ABS, pipitik-pitikin niya yung preno mo para hindi siya mag-lock. So may interval yun ng seconds, ewan ko kung mga ilang segundo yun, pero may interval yun. So pipitik-pitikin niya para hindi siya mag-lock and hindi ka mag-slide or mag-skid. So ganun yung principle ng ABS. And ang maganda dito sa NMAX, harap likod siya, di ba? Kasi yung ADV, PCX and Aerox front ABS lang sila. And yung Aerox kasi yung braking system nun, yung likod drum brake pa rin.
And syempre galing tayo sa Aerox V1 na drum brake din. Kaya alam ko yung ano, feeling ng naka-drum brake lalo pag may angkas ka na tapos pababa. Di naman siya mahina pero medyo dapat advance ka magpreno pag mga ganun. Lalo pag loaded ka ng weight. Unlike pag disc brake talaga, talagang ramdam mo yung lakas ng preno. Yun din yung maganda. So, yun. Yun lang naman yung mga ano. ah tinignan ko nung bago ako mag-upgrade. Pero yun nga, bumaba rin sa ano. Ang napag-compare and contrast ko talaga ng todo, tas halos nanood ako ng mga reviews din. Yung ADV and itong NMAX V2. Kaso nga lang mas pumasok talaga tong NMAX V2 sa akin. And natsambahan pa natin tong unit na to. Napaka-fresh. Pero kung wala siguro, kasi yung isa naming nakitang power gray, hindi siya ganun ka ano. Low auto siya pero nakapanggilid na and may mga napalitan ng parts and gusto ko yung all stock din talaga lahat. Kung wala siguro to, malamang nag-brand new na lang din tayo. Mamaya pakita ko yung unting features nung ano, nung remote niya. So yan, feature lang naman nito yung answer back. Yan. Yun lang, magbibip lang siya. Tapos ano ba yan? May option na pwede nyo i-mute yun, yung answer back niya. Kaso nakalimutan ko kung paano gawin. Tapos yung pwede nyo i-off yung sensor nitong remote. Yan, di ba? Pag malapit yung remote, tapos pindutin mo, masisense niyan. Ayun, yung icon na yun, yun yung remote. Tapos pag hinold mo itong matagal, makikita mo may magbi-blink dyan. Yan, that slow blink. Natatabunan kasi. Ayun, nakita nyo, nag-blink siya ng mabilis. Pag mabilis yung blink niya, nasi-sense niya. Pag hold on that, yun. Yun, di ba bumagal? Kahit pindutin mo, walang answer back. Tapos kahit pindutin mo yung ignition, di niya masi-sense. Dino. Ayan. Kahit malapit yung motor. Tapos pagbabalik ulit natin, hold. Yun, pag bumilis, meron ulit yan. Masi-sense din ulit. Yun. So yun, pag na-sense na ulit on. Pag nandyan na sa on, I mean open natin. Ay, yung open yan. Pwede mo na pindot yung fuel and yung seat. Laking compartment. Tapos pag isa pa sa ignition na yun, mag-on na siya. So yun yung mga icons, yung ABS, TCS, yung high beam, check engine, stop and start, tas Y connect. Yan. Ito yung stop and start, kaso di ko ginagamit yan. Pati yung Y connect nya naka disconnect kasi malakas kumain ng baterya. So yun. For example naman, nakalimutan mo tong naka-open na ganyan. Yan. Tapos lumayo ka, magbi-blink yan. Ay, magbi-blink. Ayan, tutunog-tunog siya. Yan. So, pag lumapit ka, masisense niya ulit. Yun, masense niya na. Try nga natin ilayo, tas on. Lagay natin dito. Mas malayo ng unti. Yan.
Tapos on natin kung mag-start. Ayun na, nagbe-blink yung remote. Ayun, ayaw mag-start. Ayaw mag-start kahit i-rev ko. Nice. Tapos pag ano, hindi mo na ma-on yun. Wala na. So yun lang yung features ng pagka-keyless niya. Medyo bitin lang ako kasi wala tong ano, tawag dyan. Wala siyang alarm. Yung pag natapik na ganun, wala. Pero itong isa meron. Sa pinsan ko. Yan. Paano ba ito? Paano ba ito? Yun. Ay, ito ata. Yun. Ayun. Ayun o. Kita mo nag-alarm. Tapos pindutin mo. Oh. May answer back din yan eh. Answer back. Oh. May alarm, legit. Ito yung maganda sa keyless ng mga Honda.